Halina at samahan natin ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao AB Islamic Studies sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program. Tuwing Martes at Huwebes, alas 4 ng hapon. Live na live sa BMN official Facebook page. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapyamalulom sa mga kapatid nating mga Muslim. And magandang hapon po sa ating mga kapatid na Christian settlers at fyuga poon para naman sa mga kapatid nating katutubo and other ethnicities na naninirahan sa loob at labas ng BARM region. Ngayon ay araw ng Huwebes at ikapito ng Agosto taong 2025 at ikalabing-3 ng Safar 1447 sa Hijra. Isang special na yugto na naman ang hatid namin sa inyo. Malugod kong ipinapakilala ang panibagong kabanata ng ating programang pinamagatang A Journey to Remember with subtopic Our Journey, Our Final Step na on-the-job training talk show program na ating matutunghayan ngayong araw na hatid sa inyo ng College of Arts and Sciences Islamic Studies Department na sinusuportahan ng Bangsamoro Multimedia Network Incorporated at ng Mindanao State University, Maguindanao. Halina't samahan kami sa aming mainit na talakayan ng inyong mapapanood sa aming himpilan dito sa Bangsamoro Multimedia Network. Ang programang ito ay tungkol sa kanilang mga naging kaalaman at karanasan sa loob ng isang buwan ng training dito sa Bangsamoro Multimedia Network na kung saan ating kukumustahin ang kanilang mga gawain at nagawa na. Sa ngalan po ng ating Executive Director, Ms. Faidia Samanudi Ahmad, Chairman 2 Alit Alfonso, at kasama na rin ang mga masisipag na BMN team sa katuwang sa paghahanda ng programang ito upang maghatid ng impormasyon. Kabilang na sina Mohamedin G. Sulaiman sa Technical Control, Ms. Hasnab U. Bacol sa News Writing at si Anan Ariman Admin Assistant. At syempre, ang mga OJT mula sa MSU Maguindanao. Muli, ako po ang inyong host ngayong araw, Sara S. Giablan. Ang BMN hindi lamang isang multimedia platform, kundi isang tahanan ng pagkatuto, paglago para sa mga kabataang Bangsamoro. Sa ilalim ng gabay ng aming eksperto at sa mga bihasang mamamahayag, ang mga bagong OJTs na sumasailalim sa pagsasanay upang palawakin ang kanilang kaalaman sa larangan ng multimedia production, community journalism, public service and communication work, and digital telling. Ang layunin ng programang ito na palalimin ang pangunawa ng mga kabataang o estudyante para kilalanin ang kanilang kakayahan, leadership at tagapagtaguyod ng katotohanan at responsableng individual. Kaya naman, halina't manood, makinig, lumahok sa ating talakayan ngayong araw na pinamagatang A Journey to Remember with subtopic Our Journey, Our Final Step. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-follow ang aming official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at manatiling updated sa aming mga balita at makabagong impormasyon sa official website na bangsamorotoday.com. Muli, isang mapayapang hapon sa ating lahat at ngayong araw ay makikilala natin ang ilan sa mga ating trainee, mga kabataang patuloy na nagsusumikap at handang matuto sa gawain pang multimedia at community service para sa Bangsamoro. Atin ang anyayahan at kilalanin ang ilan sa mga bagong OJT na kabahagi ng training batch 2025. Kasalukuyang sumasailalim sa internship training ng Bangsamoro Multimedia Network. Kaya we welcome our guests for today, Ms. Haipa Manan, Ms. Johanny Galal, and also Mr. Benladin Mantolino. As
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa. Maaari po ba kayong magbigay ng inyong pagbati sa ating mga taga-subaybay at magpakilala bilang mga bagong OGT dito sa BMN. I give the floor to our guest para bumati sa ating mga taga-subaybay dito sa live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Nais ko lang sana magpasalamat kasi inimbitahan niyo kami dito sa inyong programa. At ako nga po pala si Haipa M. Manan, OGT student ng BMM mula sa MSU Maguindanao. At nais ko din po sanang batiin ang aking family Manan, Mansul at Usop po. Okay, salamat sa pag-imbita sa amin dito. And ako nga pala si Johanny Galal, kasalukuyan OGT dito sa BMN. And shoutout din sa ating taga-subaybay dyan and sa co-OGT ko dyan. Stay lang kayo. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin dito. So, binabati ko nga pala ang aking pamilya, si Ina or si Ama, and ang aking mga babo na nanonood. Binabati ko kayo. Yun lang po. Okay, dadako na tayo sa ating panauhin. Bilang OGT trainee, kumusta kayo? Mr. Benladin? Alhamdulillah, ayos naman kami dito sa BMN. Although mahihirap yung mga trabaho namin dito, nagagawa naman namin ng maayos. Yun lang po. How about Miss Galal? Alhamdulillah, mabuti naman kami dito sa BMN. Kahit mahirap yung task nagagawa pa din namin ng maayos. How about Miss Manan? Alhamdulillah, napakabuti po kasi lahat ng binibigay na task ay nagagawa ko po. Ano yung mga naramdaman nyo nung unang OGT nyo dito sa BMN? So, naramdaman ko is mixed emotion kasi bago pa magsimula ang OGT nagtanong-tanong na ako sa mga dati ding OGT dito sa BMN. Nagtanong ako kung sino ba si BMN at kung anong meron kay BMN. Nung nalaman ko medyo kinabahan, pero nung nagsimula ng OGT journey ko dito sa BMN si BMN pala yung maghihila sa akin para mapush ko yung sarili ko. Yun lang. Also, how about Mr. Mantolino? So, ang naramdaman ko nung unang araw namin dito sa BMN is yun nga, kinakabahan ako kasi nga hindi ko alam kung ano-ano yung mga ginagawa dito sa BMN, ano yung mga works na dapat namin gawin. So, kinabahan ako ng gusto. And also, na-excite din ako dahil naririnig ko na marami daw na makukuhang mga mabuting aral dito sa BMN. Yun lang. How about Miss Manan? Nung unang araw ko talaga dito sa BMN nakaranas ako ng kaba. Siyempre, di naman talaga mawawala yung kaba, no? At parang feeling ko kaya ko ba to? Makakaya ko ba tong lahat ng task dito sa BMN? Pero alhamdulillah, lahat ng task na yon ay nagawa ko. Alhamdulillah. Ano-ano ang mga natutunan ninyo habang kayo ay sumasailalim sa OGT? Miss Manan? Ang natutunan ko dito sa OGT kung paano gumawa ng news. Kasi tinuro sa amin ni Ma'am Fay at Sir Tu kung paano talaga gumawa at kumuha ng mga detalye sa paggawa ng news. Dapat kapag gumawa ka ng news kailangan kailangan i-check mo ito kung totoo ba to o hindi. Then, natutunan ko rin kung paano makipag-communicate sa mga professional. Yun lang po. Wow! Paano ninyo nabibigyang halaga ang inyong mga learnings dito sa BMN? Mr. Mantolino? So, para sa akin, mahalaga ang mga learnings ko dito sa BMN. Except po sa pagsusulat ng mga news or yung sa pang-multimedia work, mahalaga yung mga naituro nila ma'am sa amin dito, nila sir. Kasi, magagamit ko to in the future. Lalong-lalo na yung paano maging professional, paano madisiplinahin yung sarili at saka yung self-confidence. Yun lang po. Wow! Ano ang mga skills na naituro sa inyo na sa tingin nyo ay magagamit ninyo pagbalik ninyo sa inyong university? Miss Galal? So, yung skills na naturo sa amin dito na masasabi kong magagamit ko pagbalik sa university is prone to speech kasi sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba itong gawin to? So, nagawa ko naman, then, yun lang. Ano ang mga bagong skills or techniques
ang natutunan mo sa multimedia work at bakit ito mahalaga? Mr. Mantolino. So, ang mga skills or techniques na mga natutunan ko dito sa BMN, isa na yung pagha-handle ng camera. And also, sabi ni ma'am sa amin, is yung pagsusulat, dapat ini-internalize mo yung pagsusulat ng news kasi para madali mo itong maintindihan. At ito ay nakakatulong sa akin in the future, inshallah. Wow. So, bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Okay, shoutout kila Ina and Ama, pati sa ate ko na nasa Tawi-Tawi, shoutout po. And also, shoutout sa mga kaibigan ko dyan na nanunood. Hindi ko na kayo i-mention dahil kulang tayo sa oras. Pero okay, shoutout sa inyo. So, magbabalik tayo sa ating susunod na mga katanungan. So, anong hamon ang pinakamahirap para sa iyo sa buong OJT mo? Miss Manan? Yung hamon na pinakamahirap sa nagawa ko dito sa BMN is yung unang beses akong gumawa ng news kasi hindi ko talaga alam kung paano ako magsisimula, ano bang dapat kong gawin, ano ba yung isusulat ko. Then hanggang sa, yun nga po, may itinuro nga si ma'am at sir na yun, paano talaga gumawa, then paano gumawa ng news. Then meron pa pong dun sa pag-field namin is medyo nahirapan po talaga ako dun kasi makikipag-communicate ka talaga sa mga professional. Then yun lang po. Okay, ano ang mga pakiramdam na after that day nakikita ninyo mismo ang inyong mga output at bakit? And also, Miss Yalal naman. So, very proud kasi hindi ko talaga inaasahan na ganun yung magiging output namin. And thank you din kay BMN kasi nagawa namin yun ng maayos. Yun lang. Mr. Mantolino? So, para sa akin, nakaka-proud na makita yung output ng mga ginawa namin. At saka, yun, masaya sa feelings. Kasi nakikita ko yung, lalong-lalo na yung pinagpaguran mo na gawain at saka na-i-post na sa social media, ay yun, nakakaalis siya ng pagod. Yun lang po. Okay, how about Miss Manan? Yun nga po, parang masaya talaga ako as in. Kasi makikita mo talaga yung bunga ng effort mo. Lahat ng effort mo is makikita mo na, kumbaga, nag-work talaga lahat ng yun. Yun lang. Wow, sana all nag-work. Pero, ano ang pinaka-proud na moment mo bilang OJT mo dito sa BMN? Miss Yalal? So, yung pinaka-proud na moment ko is yung na-assign ako bilang reporter kasi hindi ko naman talaga inaasahan na ganun yung magiging output ko. Kasi may iba na nauna sa akin na reporter is medyo may kwan sila. Then, nung ako na yung sumalang is nasasabi kong kaya ko palang gawin yun. Yun lang. How about Mr. Mantolino? So, para sa akin naman, ang pinaka-proud na moment ko dito sa BMN is yung pagpunta namin sa field. So, yung first field work namin. So, napaproud po ako doon dahil hindi ko inaasahan na magagawa ko yung trabaho na yun na wala ang tulong ng aming facilitator. Wala doon si sir. Yun lang po. Wow. Miss Manan? Pakiulit nga po yung question. Ano ang pinaka-proud na moment mo bilang OJT mo dito sa BMN? Okay. Ang pinaka-proud na OJT ko dito sa BMN is yung on the spot kami nag-live dito sa then wala kaming practice noon. Then yung araw na yon is parang na-proud ako sa sarili ko kahit wala kaming practice is nagawa pa rin namin ng maayos. Kumusta naman ang pag-handle sa inyo ng mga trainers? Paano nila kayo hinahandle? Miss Yalal? So, alhamdulillah kasi napakaganda ng pag-handle nila sa amin. Kasi bago kami gumawa ng task is ginasession nila kami kung ano bang dapat gawin. At binigyan din kami ng tricks kung paano mas maayos gawin yung task. And thank you kay BMN kasi nagawa yun ng maayos. Yun lang. Okay, ano-ano ang mensahe ang gusto nyong maibigay sa mga future OJTs ng BMN? Mr. Mantolino? So, ang mensahe na gusto kong iparating sa mga susunod pang OJT dito sa BMN is
wag kayong matakot. Although na mahirap yung mga gawain dito sa BMN is marami kayong matututunan dito. At saka yun, marami kayong mai-experience na hindi niyo mai-experience, hindi niyo basta-basta mai-experience. At saka ika nga ng matatanda, kapag ika nga ng matatanda, betad akatuntut sa ilmu, mukit sa kamarasayan. So ang mensahe ko naman po sa aming mga mentors is maraming salamat po sa inyo sa walang sawan yung pagbibigay ng mga learnings kahit na busy kayo. So alhamdulillah nabibigyan niyo kami ng mga maraming kaalaman. So hopefully na mandupan sa umul kamarakelpan ikatabangan no awatan na bangsa muro insyaallah. Insyaallah. How about Miss Manan? Ang mensahe ko po sa mga future OJTs, kung dito talaga kayo mapupunta sa BMN is apakaswerte niyo po. Kasi marami po talaga kayong matututunan dito sa BMN. Bawat task, bawat feedback is may matutunan talaga kayo. Then maging curious kayo, maging respectful lang po. Yun lang po. How about Miss Jalal? Ang mensahe ko naman sa future OJT dito sa BMN is huwag kayo mag-atubiling piliin si BMN. At mga mentors dito is napakabait and napakabait. Then tinitrain nila kayo bilang mga professional na individual. Then mensahe ko naman sa mentor is maraming salamat kasi nabago yung ugali namin. Then yun lang. Okay, magbabalik ang aming programa makalipas ng ilang patalastas. Office for Other Bangsamoro Communities. Vision. The OOBC envisioned itself as a channel for ensuring socio-economic and cultural development measures and programs to the other Bangsamoro communities guided by moral governance. Mission. The OOBC's mission, Bangsamoro Ka Saan Ka Man, is to promote the welfare and aspirations of the OBCs through policy recommendation and systematic programs. This includes enhancing their social, economic, and cultural development by facilitating the provision of services in coordination with local government units, appropriate line agencies of the national government, implementing Bangsamoro ministries, agencies, and offices and development partners. Core values: commitment, dedication to serving the needs and interests of OBCs, excellence, craft compelling headlines, introductions, and calls to action to grab attention and encourage engagement, optimism, striving for the highest standards of quality and professionalism in all endeavors, inclusivity, ensuring that all OBCs, regardless of background or affiliation, have access to opportunities and resources. Resourcefulness, utilizing available resources effectively and creatively to maximize impact. Community-oriented, prioritizing the needs and aspirations of OBCs in all decision-making process. Moral governance, upholding ethical and accountable practices in all aspects of work. Office for Other Bangsamoro Communities is under to the Office of the Chief Minister. Bangsamoro Ka Saan Ka Man. Tunay ngang maraming kwento ang naibabahagi ng mga OJTs dito sa BMN mula pa sa episode 1 to episode 5. Ito ay totoong kwento na mula sa kanilang pagkatuto, mga karanasan at self-exploration na binibigyang gabay at pangunawa ng BMN management. Ito ay isang proseso ng bumubuo ng karakter, kakayahan at nagbibigay karanasan sa atin upang makilala ang ating mga sarili at malaman ang kani-kanilang kakayahan bilang mga responsableng individual. Sa lahat ng trainee na patuloy na nagsusumikap sa kani-kanilang task upang matuto, bigyang daan ang pakikinig, iangat ang sarili sa larangan ng iba't ibang gawain at maging disiplinado. Ito po ay isang karanasan na may mahalagang papel patungo sa inyong tagumpay. Muli, tayo ay nagbabalik.
At sa puntong ito, kami ay may sorpresa sa inyo. Sasamahan tayo ng isang napaka-special na guest na may mas malawak na karanasan at sa gawaing pang multimedia at dedikasyon sa pagbibigay serbisyo. Isa ho siyang aktibong nag-handle sa mga OJTs mula sa MSU Maguindanao sa araw-araw naming training. Hindi na po natin patatagalin, ipinagmamalaki ko pong ipinakilala sa inyo ang ating butihing special guest, our Executive Director, none other than Miss Faidia Samanodi Akman. Assalamualaikum, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and thank you sa pag-imbita sa akin dito. Thank you din po dahil pumayag po kayo na maging parte ng aming programa. At welcome po sa ating programa. Pwede na po kayong bumate sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, Miss Sarah G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako ang inyong ka-network, Kabangsamoro, na kasama ninyo dito sa Bangsamoro Multimedia Network. Okay. Ngayong hapon po, ma'am, ay ginawa naming napaka-special yung guesting ng ating programa dahil tayo po ay magsasagawa lamang ng quick talk kung saan bibigyan natin ng mas mabilisang kasagutan yung mga tanong po na ibabato namin sa inyo. At kami ay naghanda ng mga katanungan so sasagutan lang po ng maiksi, malinaw. So, bawat katanungan ay nakarelate siya sa kung ano ang pwedeng performance, behavior responsibility ng mga OJTs. Okay, go tayo dyan. Halina, samahan kami sa aming mabilisang tanungan. Okay, alright, let's do our quick talk with our Executive Director. Masipag o masunurin? Masunurin. Tahimik o madaldal? Madaldal. Mabilis matuto o mabagal? Mabilis. Active o mabagal kumilos? Active. Yes or no, masaya ka ba na sila ang naging OJT ninyo dito sa BMN? Yes na yes. Pinaka-favorite moment ninyo kasama ang mga OJTs? Pag sila ay umuupo sa isang learning sessions. Unang impression nyo sa batch na ito at bakit? Mga tahimik, pero sa tingin ko magagaling. Kailangan lang i-push. Kung may title ang batch na ito, ano yun at bakit ulit? Inspiring. Because nakikita ko sa kanila palagi that whatever they do, whatever task that you will going to give to them is nakikita ko yung enthusiasm, and then ini-inspire nila mismo yung kanilang sarili kung papaano nila may sasagawa yung kanilang task. And then, pagka nakikita ko na naibibigay yung output nila or napopost natin yung output nila, nakikita ko yung saya sa mga mukha nila. And then, nakikita ko din yung transition ng facial expression nila that tomorrow will be another day and they are inspired to do the task again. Isang salita na naglalarawan sa performance ng mga OJTs. Salita. Excellent. Wow! Anong message mo sa mga OJTs at nais pasalamatan? Sa ating mga OJTs, I give you the word of excellent because you're always doing the best. Kumbaga pa, lagi nyong binibigay yung best nyo. Kahit alam nyo that you started from the scratch, but still, sinisikap nyo na magawa nyo kung anong dapat yung magawa. And then, pagka meron kayong task na sa tingin nyo ay hirap na hirap kayo, you comfort each other. Tinutulungan nyo ang bawat isa, minomotivate ng kasama yung kasamahan niya, para lang ma-push yung confident, ma-push yung kakayahan na maitawid niya kung ano ang dapat niyang maitawid. And that is the good thing that nakikita ko na napaka-positive nung kanilang attitude when it comes to kaya ko to, kahit hindi ko kaya. May mga ganun na senaryo
no? Mga situations na nakikita natin. And then yung kahit may iba't ibang grupo sila, kasi we created them in 4 groups. And then kahit nasa ibang grupo yung nagkakaroon ng problema, nandun yung ibang grupo para tulungan. Yung ibang grupo, i-motivate, tulungan na makabangon doon sa hindi niya kayang gawin. Tinuturuan ng ibang grupo, ganito yung gawin mo kasi ganito yung tinuro sa amin. So parang laging may reflection moment and laging may tulungan system sa kanilang lahat. So, masasabi kong napakalakas, napaka-strong ng teamwork, napaka-positive nung environment na binibigay nila sa BMN. In fact, 20 sila, pero feeling ko parang isa lang ang ina-handle ko na, as executive director na laging andyan para sa kanila in a day-to-day, time to time. Nafe-feel ko na hindi sila mahirap i-handle. Kasi nga, kahit 20 sila, ang lakas nung environment na positive, na kinikreate nila sa loob ng opisina. Malakas yung guts nung iba na hinihila yung mahihina para lang masabi na kaya mo yan, and then magawa yung task. So, I think yung pag-build up nila ng teamwork nila, yun yung nakakatulong talaga sa kanila na magawa yung task, ma-deliver kung anong dapat ma-deliver in a deadlines, no? Yung binibigay na deadline sa kanila. And what makes me amazed is, kahit anong ibigay mong task sa kanila, kahit gaano kahirap, they are ready. Napaka-ready nilang gawin yun, kahit hindi nila alam. Yung parang dinadaan sa joke, dinadaan sa mga kwentuhan, dinadaan nila sa mga, yung bang pagkukutya sa kasama, pero at the end of the day, nagagawa nila yung task, at yun yung napaka-importante na nakikita kong positive na attitude nila, that kahit pa mahirap, go lang ng go, kahit pa nahihirapan yung kasama, nandyan yung iba para saluhin yung ibang kasamahan and yung ibang grupo. So, yun yung napakagandang bagay na na-create nila dito sa loob ng BMN, in which yung atmosphere na yun yung nagpagaan sa amin. In behalf of my team sa BMN, actually, yun talaga yung nagpapagaan sa amin. You created an atmosphere that make us feel na madali kayong kausapin, madali kayong intindihin, madali kayong i-handle, kasi kahit hindi kaya, kinakaya. Kahit mahirap, sinusurvive. And at some point, hinihigitan yung kayang ibigay, in which nagkaroon kami ng reflection that, sabi ko nga minsan, one of our sessions dito, sa reflection sessions natin, that you exceeded our expectation. Kasi kung ikukumpara namin yung mga ginagawa ninyo nung bagong dating nyo dito sa ngayon, napakalaki na po ng improvement ninyo. And that makes us feel so much happy na nakikita namin that you are learning and you are helping yourselves to be improved. At yun yung sa tingin ko napakagandang mindsetting na i-share namin sa inyo, that whatever it takes, improve lang ang sarili, kasi along the way, mapaperfect mo yung trabaho na binigay na task sa'yo. Bago po tayo magpaalam, ma'am, baka may nais ka pong pasalamatan at nasa inyo po ang oras. Maraming salamat, Ms. Sarah G. Maraming salamat po sa ating partners for peace and development. Tinutukoy ko ho dito ay ang Mindanao State University, Maguindanao, na siyang nagpapadala ng mga on-the-job trainees dito sa atin sa Bangsamoro Multimedia Network. Nagpapasalamat din ho kami sa
leadership ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN Incorporated, kay Sir Tu Alid Alfonso, kung saan siya ay kasama natin na gumagabay doon sa ating mga on-the-job trainees para maihatid at maibigay sa kanila ang mga tamang kaalaman na dapat nilang matutunan. Sa mga OJTs natin, before and ngayon, no? Sinasabi ko na before and ngayon ay dahil nagpapasalamat kami sa opportunity binibigay ninyo sa amin na maiambag namin ang aming mga kaalaman at karunungan. Dahil ito ay isang ibada, dahil ito ay isang karangalan sa amin na yung mga kaalaman na meron kami na hinubog din sa amin ng ating mga leaders ay naiaambag namin sa inyo kahit papaano. Yung opportunity at pagkakataon na nakakasama namin kayo sa sabihin nating maliit o maiksing panahon, pero napakalaking panahon na ho yun para sa amin na nagkakaroon tayo ng mga magagandang bonding dito, na-establish natin yung magagandang relationship na kung saan bilang mga mentors ninyo, nakikita namin yung pagpapahalaga ninyo sa mga inaambag namin sa inyo na mga kaalaman. Pangalawa is yung mga opportunity na nagkakaroon tayo ng mga shared responsibilities and shared experiences. May mga kwento kayo ng buhay na nalalaman namin na na-share ninyo sa amin kung saan napupulutan din namin ng aral at kahit yung mga ginagawa ninyo dito na inoobserbahan namin sa araw-araw ay nakukuhanan din namin yun ng mga lessons learned. No? So, ibig sabihin, ang shared responsibility na ginagawa natin dito ay nagkakaroon siya ng two-way process. At ang yung two-way process na yun ay hindi lamang kayo yung natututo sa amin, kundi pati din kami ay natututo mula sa inyo. Sa kwento ng inyong mga buhay, sa mga experiences, sa mga nagiging ganap no, na nangyayari dito sa loob ng BMN at even sa inyong mga fieldworks. No? So, lahat ng yon ay pinapasalamatan namin sa inyo dahil kung hindi ninyo kami binibigyan ng pagkakataon na maituro at ma-share din namin yung aming mga kaalaman at experiences, eh hindi din mahuhubog lalo yung aming mga nalalaman at hindi kami marirefresh doon sa aming mga nalaman o mga knowledge no, na meron kami na kung saan at some point kailangan din pala itong ma-exercise no, para magkaroon kami ng balik-tanaw doon sa mga naging learnings din namin noon, yung aming mga experience. Kumbaga pa, natuthrowback din kami doon sa kung sino kami noon at sino kami ngayon. Kumbaga pa, nagkakaroon ng connectivity, no, yung ginagawa natin dito when we are doing the shared responsibilities and experiences. So, higit sa lahat ang pinapasalamatan ho natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbigay ng qadr sa atin na magkakakilala tayo dito at magkasama-sama sa maiksing panahon, pero napakalaki ng nagiging positive impact para sa inyo at para sa amin. Ang BMN ho, bago ho ako magwawakas, nais kong ipaalam sa lahat, ng BMN ay hindi lang ho isang opisina na nagsasagawa ng isang multimedia platform of advocacy. Ang BMN ay ika nga ng mga kabataang ito sa kanilang talk show program na lagi kong naririnig, ay ito ay nagiging tahanan ng kanilang pagkatuto. Ibig sabihin ho, kami ho ay lubos na nagagalak at nasisiyahan na ang BMN ay nagiging parte ng kanilang buhay. At dahil nagiging parte ng kanilang buhay ito, ay nagiging isang kasangkapan si BMN sa kanilang pagkatuto. In which ito ay nag-a-align siya, Ms. Sarah G., doon sa mission ng BMN na magkaroon at maka-establish siya ng isang multimedia academy. So, sa simpleng paraan na ito na nagkakaroon kami ng mga OJTs or on-the-job trainees dito ng mga estudyante at even professionals ay nagiging fulfilling para sa amin na isasagawa namin o na-establish na namin ng paunti-unti na ang BMN ay maging isang multimedia academy in the future. No? So, ibig sabihin, sa bawat panahon na may OJTs kami dito na
na nakakapagbahagi kami ng mga kaalaman. Ito ay isang karangalan sa BMN na unti-unti niya na-achieve yung kanyang mission at ang kanyang vision in the future, no? So, sana ho ay magpatuloy ito at hindi ho tayo mawawala sa larangan na ito na kung saan ay hindi lamang magtatapos sa inyo ang pagkakaroon natin ng OJTs na to, kundi magpatuloy ito dahil magpapatuloy ang tiwala ng Mindanao State University, Maguindanao at ang iba pang universities na meron tayo dito sa Bangsamoro at sa buong Mindanao. Ang aming pinto ay bukas para sa inyo, ang aming pinto ay bukas para tanggapin kayo sa anumang oras, sa anumang panahon na kayo ho ay nagnanais na maghandog ng mga on-the-job trainees dito at karangalan ho namin na maiambag ang aming mga kaalaman at karunungan. Sa ngalan ho ng Bangsamoro Multimedia Network, ng buong staff ng BMN, kami ho ay nagpapasalamat ng lubos-lubos sa inyo. Maraming salamat sa tiwalang ipinagkaloob ho ninyo sa amin. Okay, maraming salamat din po, ma'am. Yes. Then, tawagin na po natin ang ating mga guest kanina, si Miss Johanny Galan, Mr. Benladin Mantolino, and Miss Haipa Manan. And also sa aking mga grupo, Miss Alamada, Rohaina, or Noraisa, rather, and also Pau Tatanaw. And sa ating technical control, Muhaimin of Dan Nunga, Faisal, and also Alfarid, and Mama Diego. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And also the Ashley Matun, maraming salamat po. And Ma'am Hanan, the other admin assistant po sa PMN. Bigyan natin ng pasasalamat ang ating mga guesting kanina, Miss Johanny Galan. Maraming salamat. So, gusto kong magpasalamat sa ating mga mentors dito, kay Ma'am Pike and Sir Tu, dahil sa opportunity na binigay niyo sa amin dito. How about Miss Haipa? Maraming salamat kasi dito niyo kami po pinuntahin. Salamat din po sa aming mentors, sa walang sawang pagtuturo sa amin. Then maraming salamat din po sa mga kasama kong OJTs. Salamat sa inyo kasi kahit marami kaming work is tinutulungan niyo talaga kami. How about Mr. Mantolino? Okay, maraming salamat po ma'am, sir, sa pagtuturo niyo sa amin dito, sa pagbibigay niyo ng mga learnings. Hopefully na malupan sa umul, no? Kando marakal panawatan na Bangsamoro ikadabangan. Inshallah. Salamat sa aking mga kagrupo dito sa talk show and also sa mga technical control. Salamat po sa inyong lahat. And also kay Sir Tu, maraming salamat. And also kay Ma'am Hanan Ariman sa admin assistant. Sa ngalan ng Bangsamoro Multimedia Network, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating naging panauhin. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong mga kwento, oras at inspirasyon. Muli, huwag kalimutan i-like, i-share at i-follow ang aming official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at official website ng bangsamorotoday.com. Para sa karagdagan ng impormasyon na inyong pwedeng matututunan, ito po ang huling episode ng inyong matutunghayan, ang 5th episode ng Our Journey, Our Final Step. Ito ay relatable stories ng mga kabataang Bangsamoro na nagbibigay gabay at paalala sa ating lahat. Sa ngalan ng ating Executive Director, Miss Faidia Samanudi Ahmad, and Chairman nito, Chairman Tualid Alfonso, maraming salamat sir, at sa bumubuo ng Technical Control, Muhammadin G. Sulaiman, Hasna U. Bacol sa Multimedia Writer, and Admin Assistant Miss Hanan Ariman, at iba pang mga kasapi ng BMN at on-the-job trainees mula sa MSU Maguindanao. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat at patuloy na pagsubaybay sa ating programa, A Journey to Remember
ng mga on-the-job trainees ng MSU Maguindanao Batch 2025 dito sa Bangsamoro Multimedia Network. Maraming salamat, ma'am, and pati na din sa ating mga guests na sina Haipa Manan, Johanny Galal, and Benladin Mantulino. And sa aking mga kasamahan, maraming salamat po. And ako po si Sara S. Giamblang at ito ang BMN, A Journey to Remember talk show program na nagpapaalalang ako, ikaw, o sino mang nagnanais na may taguyod ang pangarap ay maaaring maging arkitekto ng sariling kapalaran. Inyong napakinggan ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao AB Islamic Studies sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program na inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing araw ng Martes at Huwebes simula alas 4 ng hapon dito sa BMN official Facebook page. Maraming salamat, mga ka-network.